Ang babae sa bintana. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Renz at may ikukwento ako sa inyo ngayong araw na ito. Hindi ito gawa-gawa lang. Totoo itong nangyari. At kung handa kayo, simulan na natin. Ang simula. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Iloilo. Tahimik ang lugar namin. Malayo sa syudad, puro palayan, bukirin, at matatandang bahay na bato. Ang bahay ng lola ko ang madalas kong tinutuluyan tuwing bakasyon. Isa itong lumang bahay na kahoy, nakatayo sa gilid ng kalsada. May malalafing bintana, mga kapiz shells, at malalawak na sahig na parang palaging umiiyak kapag nilalakaran. Pero ang pinakakinatatakutan ko noon ay ang malaking bintana sa ikalawang palapag. Dahil sabi ng mga matatanda, may isang babaeng nagpapakita doon tuwing hating gabi. Kwento ng mga matatanda, sabi nila, noong panahong ng hapon, may isang dalagang kinahasa at pinatay malapit sa bahay na iyon. Hindi raw natagpuan ang bangkay, pero gabi-gabi raw ay may naririnig na iyak ng babae. Minsan daw may makikitang anino na nakasilip sa bintana. Bata pa ako noon, hindi ko pinapansin. Akala ko kwento-kwento lang. Pero nangyari ang lahat noong isang tag-ulan. Bumabagyo noon. Malakas ang ulan, ang hangin, at bawat kalabog ng bubong ay parang dudurog sa bahay. Wala akong kasama, kundi si Lola. Pero bandang 12:00 ng gabi, nagising ako. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa pagkatok mula sa itaas. Tot, tot, tot. Akala ko si Lola. Nang tingnan ko siya, mahimbing siyang natutulog sa kabilang kwarto. Naisip ko baka hangin lang. Kaya bumalik ako sa higaan. Pero maya-maya, may narinig akong tilig ng babae. Mahina, parang umiiyak. Tulungan mo ako, malamig. Doon na ako kinilabutan. Pag-akyat sa ikalawang palapag, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Dahan-dahan akong umakyat sa lumang hagdan. Sa bawat yapak ko, langit-ngit ang tunog ng kahoy. Habang papalapit ako, lalong lumalakas yung pag-iyak. Tulungan mo ako, nandito ako. Pagdating ko sa tuktok, tumigil ang lahat. Tahimik. Tanging kulog at hangin lang ang maririnig. Lumapit ako sa bintana at doon ko siya nakita. Isang babae. Mahaba ang buhok, basang-basa at nakaputi. Nakatalikod siya, nakatayo sa gilid ng bintana. Miss, mahina kong tanong. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita, wala siyang mukha. Maputi, makinis pero walang mata, walang ilong, walang bibig. Napasigaw ako, tumakbo ako pababa, pero parang ayaw gumalaw ng mga paa ko. Narinig ko siyang bumubulong. Hindi ako makalabas. Tulungan mo akong lumabas. Mabilis kong tinakbo ang kwarto ni Lola at isinara ang pinto. Nanginginig ako, pawis na pawis, kahit malamig ang gabi. Narinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Mabagal, mabigat, tok tok tok. Hanggang sa tumigil ito sa labas ng pinto namin. Tahimik, ilang minuto, wala akong naririnig. Naisip ko baka guni-guni lang. Pero nang sumilip ako sa ilalim ng pinto, may paa, maputla, basang-basa, walang kuko, at dahan-dahan itong nawala. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Lola ang lahat. Doon niya ikinungkisal na matagal na niyang alam ang tungkol sa babae. Sabi niya, bawat miyembro ng pamilya ay kailangang makakita sa kanya kahit isang beses. Para raw hindi siya magalit at magparamdam ng mas malala. At mula noon, tuwing dadaan ako sa lumang bahay na iyon, hindi ko maiwasan silipin ang ikalawang palapag. At minsan lang naman, parang may nakasilip pa rin sa bintana. Ay yan ang kwento ng babae sa bintana. Kung naramdaman niyong may nakikinig sa inyo habang pinapakinggan ito, wag niyong silipin ang bintana ng kwarto ninyo. Dahil baka siya nakikinig din.